nakalimang entries ka, pero proper lot sizing ha, nakalimang entries ka, pero proper lot sizing. Sa 5 entry, halimbawa bumalik na sa entry price or nag-TP1 na, yung 4 magko-close, may isa runner, ang gagawin ko lang doon, wala siyang TP, pero meron siyang SL. So parang ang mangyayari nun, just in case na mag-SL yun, okay lang. Kasi kung pumrofit na ako sa 4 na entry ko. Pero what if lumipad? So si runner, ang mangyayari, nag-TP2. Yung SL ko, papalitan ko na siya. Iaangat ko na siya into break-even. Ibig sabihin ko, ano yung entry price ko, ganun na rin yung SL ko. What's the point of that? Kahit bumalik yan, risk-free na yung trade ko. Eh, what if mag-TP3? Pag TP3, yung SL, imumove ko sa TP1. Paano kung nag-TP4? Yung SL, mumove ko sa TP2. Nakita mo yung process? Inaangat mo lang. Kasi kung mag-reverse man siya, bumalik, o kumita ka pa rin. Pero kung tutusin, no bearing na sa iyo yung trade na yun. Kasi bakit? Kumita ka naman sa 4 na entries mo. Yeah. Tama. So yung 4, let's say for example, 5 yung entry mo, yung 4 na yun, same ano pa rin yun. Like say, kunwari ang signal ay buy. Yung 5 entry mo, all buy yun. Yeah. Tapos minakna mo lang. Yes, buy yun. Basta kung ano yung signal na binigay ng trader, hindi ko babaliin yun. Sunod talaga ako sa signal.